Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga, ang pag-uusapan natin at ang i-review natin ay si Cashmart. At may lowest interest rate na 0.16% lang. So legit na monthly. At up to 100,000 pesos ang pwedeng ma-loan. Syempre, isang valid ID lang daw ang kailangan. Kaya yan, huwag na nating patagalin. Excited akong i-review itong si Cashmart. Dahil marami nga nagsasabi na ito daw ay legit. So ngayon, malalaman natin yan. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At congratulations nga pala sa mga napasama sa aking community spotlight this week. So pag nakita nyo yung username nyo dyan is, i-comment nyo na yan at i-PM nyo na ako sa Facebook page ko para ma-claim nyo na nga yung prize nyo. Kung paano makasali, kailangan lagi ka lang updated sa mga ina-upload ko at huwag mong kalimutang mag-comment. So, ayun, ganun lang kadali. Pag hindi mo agad na-claim yung prize mo, ay i-PM mo lang ako at makukuha mo yan kahit kailan. Umpisa na nga natin itong si Cashmart. 20 to 50 years old daw ang pwedeng mag-loan. Syempre, Filipino citizen at may stable income at may isang government-issued na ID. Mamaya papakita ko lahat ng mga IDs na pwede dito. At syempre, i-share ko din yung ilang feedback galing sa mga talagang nakapag-experience na. Pwede itong ma-download sa may Play Store at App Store. At dito, hindi daw sila nagre-require na magbayad ka ng paunang bayad para ma-process ang iyong application. Marami kasing naglalabasan nga na papaloanin ka daw na ganito, 50,000, pero kailangan mo munang magbayad ng 2,000 or 3,000 para daw makuha yung loan mo. So dito, walang ganon. At kagaya na sabi ko kanina, number 1. So, most loved lending app in the Philippines. So, malalaman natin yan mamaya. At ito ay SEC-registered din. So, syempre, unang-una, ayan, kailangan maglagay dito ng email address at i-confirm lang natin. After nun, authentication, lagay yung phone number at ilagay din yung OTP. And magsiset tayo pala dito ng PIN and fingerprint para less hassle pagka magla-login. So, yun na nga, pipili tayo dito kung employed ba or self-employed. So, ayan, congratulations! So, start my loan application now na nga. So, dito, wag mo na kayo mag-i-install or magda-download. So, patapusin nyo muna yung video na to para makita nyo yung loan details bago kayo mag-go. So, syempre, account setup na nga. So, ito, tatlo yung mga sasagutan natin dito. So, ito yung mga sasagutan, first name, middle name, last name, gender, kung anong government ID type yan. At dito nangihingi pala sila ng SSS number or GSIS number or TIN number at additional contact number. Dito, napansin ko, medyo madaming hinihingi. So, mukhang legit naman. Sige, tingnan natin. Birthday, civil status, dependent, home status, at home address. Next na nga is employment details. So, dito, pili ka lang dyan kung meron kang business dyan. At kung ikaw ba ay owner, ayan, kung ano yung business mo at kung magkano kinikita mo. At kung tuwing kailan ka nga sumasahod. Or tuwing kailan ka nakakakuha ng kita mo dito. So, next is company address. Purpose mo ng paglo-loan sa kanila. At next na nga tayo, phone number. So, contact references na tayo. So, another mobile number ng co-worker. At dito nga, kung gusto mo daw ng mas mataas na loan amount is, kailangan mong mag-upload ng proof of billing or ATM card in account selection. So, ayan, pipicturean mo lang yan. Tapos, lagay mo yung bank name, account number, at re-enter account number kung ATM card ang pipiliin mo. So, next is, i-check mo lang kung lahat ng details na nailagay mo is correct at accept terms and conditions muna. So, dito, para mas maliwanagan ka, pwede mong basahin yung terms and conditions na yan, pero sobrang haba niyan. Ayun, for your information, so go lang. So, confirm na nga natin. So, eto na nga yung mga document type na kailangan nila. So, ayan, passport, UMID, TIN, driver's license, PhilHealth, SSS, postal, PRC, voters, or passport. Pwedeng old or new version. At syempre, kailangan din dito ng scan face. Ayan, facial recognition para malaman nga na ikaw talaga yan na nangungutang. At next na. So, ito, merong get loan. Ayan, my loan, my wallet, frequently asked questions at pay now. So, syempre, dito tayo sa my get loan. So, dito, how much do you need nga? Select your payment schedule and choose your loan term. So, ikaw ang mamimili dyan. Ikaw magde-decide kung kailan mo babayaran. So, syempre, sa maliit nga muna tayo, ayan, 2,000 pesos. So, dito may pamimilian kung gusto mong weekly, bi-weekly, or monthly. So, dito sa may bi-weekly,
So, ito yung ilang beses kang magbabayad. Ayan, pwedeng isang beses, dalawang beses, hanggang 9 na beses bi-weekly. At makikita mo nga yung loan information dito sa may ibaba. Dito nga pala may mababawas na 10% na processing fee. For example, 2,000. Ayan, ito na lang yung makukuha mo. At yung interest per day niya is 0.16%. So, hindi naman nagbago. For example, ito, isang bayaran. So, ang pinakababayaran mo is 2,044.8. At kung dalawa naman na terms ang pipiliin mo for bi-weekly, ang babayaran mo is 1,044.8. So, makikita mo na dyan agad na, syempre, pataas ng pataas yung madadagdag dyan habang humahaba nga yung pinipili mo na loan term. So, kung 711.47, ito yung pinakakabuuan na mababayaran mo sa kanila pag nag-loan ka na 2,000. Ito naman yung 4 terms. Ito yung pang 5th terms at ito yung pang 9th terms. So, dito nga pala is may tumawag din na agent kung kukuhanin mo na ba yung offer dito at kung magkano nga yung kailangan pa. So, ayun, i-expect nyo nga na may tatawag sa inyo para mas mataas nga yung chance na maaprobahan ka at mas tumaas nga din yung credit na ibigay sa'yo. So, ang tanong na nga kung maire-recommend ko ba to sa inyo or hindi. So, kung ang kailangan nyo is mabilisan talaga na paglo-loan is, pwede naman to na i-try, pero kung kulang ka nga dun sa may mga hinihingi nilang requirements ay may possibility na ma-reject ka or matagalan nga yung pag-a-approve sa'yo. Dahil base nga dito sa may mga ratings and reviews ng mga nakapag-try na, so meron ditong good and syempre negative feedback. At yung negative feedback nga dito is last 2023 at 2024 pa. At ang pinaka-kabuuan is na-reject sila at matagal daw ang process. So, ayun, hindi nila alam kung reject ba or approve. Pero ito naman nga yung good feedback. So, ayan, mabilis din daw ang process basta complete requirements ka. So, syempre. At, ayan, it gives a reasonable interest in an enough span of time. So, yes naman, kasi kayo talaga ang mamimili kung kailan kayo magbabayad. At reasonable naman talaga yung interest na ipapatong. Syempre, mas maliit interest basta mas mabilis mong bayaran. So, ayan, been using for more than 5 months na. And so far, it's good with low interest rate. And yung pag-approve daw dito is mabilis lang. So, sa kanya, siguro okay yung mga sinubmit niya na requirements. At last, ayan, fast processing. So far, the best lending app in everyone is very helpful. At ito pa, mas okay mag-loan compare sa other applications. So, ayan, mas reliable po ito. So, ayan, hati nga yung nagsasabi dito na okay at hindi. Pero nitong year nga, ay marami-rami yung mga naaaprobahan agad. Kaya pwede kayo mag-try dito, basta complete yung requirements nyo. Basta make sure lang na pagka mag-grab kayo ng mga OLA na ganito, na loan app, is make sure na mababayaran nyo doon sa may due date na napili nyo. Dahil makakatanggap ka nga din dito ng multiple calls and texts galing sa mga agents. So, ayun lang, legit nga na hindi lang siya 7 days at aabot pa ng months yung pagbabayad dito. Depende sa kung kailan mo gustong magbayad. So, ayun lang. Kung meron pa kayong tanong about dito sa may Cashmart is, ayan, comment down below. At kung na-experience nyo na din namang mag-apply dito is, ayan, comment down below din para maging aware nga din ang mga magta-try pa. So, ayan, gagawin pa natin to ng another update kung tataas ba yung mauutang natin dito. At if ever nga na ma-overdue ako dito is i-share ko din sa inyo. So, yun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!